Inigalang namin ang aming katawan bilang templo ng Espiritu Santo upang may na naghahangad ng sariling ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Kasya ba yan? Kasalanan na ito. Kami mamamatay. Amen. Magmerienda po muna kayo na eh. Po. Kain po kayo. Ito kayo. Ay, Model, kain na tayo. Sige, okay lang. Busog pa ako. Model, salamat ha. Tinulungan mo ako sa padasal dito sa bahay namin. O naman, walang anuman. Laki pala nitong bahay mo, no? Ngayon lang ako nakapunta. Kakapalan ko na yung mukha ko. Baka naman meron ka dyang bakanting kwarto na pwede kong rentahan. Luma na tong bahay namin eh. Puro nangaanay. Pagkatapos ko kasing masunugan, sa simbahan na lang ako nakikituloy. Wala na rin kasi akong pamilya dito eh. Buti ka pa, kompleto yung pamilya mo. Nandiyan yung tatay mo, yung asawa mo, tsaka yung anak mong binata. Mga lalaki lahat yung kasama mo dito. Safe na safe ka. Sa simbahan kasi, ultimo sakristan, binobusohan pa ako. Ganun ba? Naku, mabuti makahanap ka talaga ng mauupahan. Kasi sa bahay namin, wala na kaming kwarto. Huwag ka mag-alala. Sanay naman akong ipagsiksikan yung sarili ko eh. At saka magbabayad ako ng renta. May kinikita pa naman ako galing dun sa patahian sa Ilaya. May isa akong kwarto, pero ginawa ko bodega. Salamat, Mare, ha. Lilinisin mo na lang para maging kwarto ko. Ah, ganun ba? Oh, sige. Hala, merienda na tayo. Halika na. Sige. Halika. Ayun na. Ayun. Yan. Yung ano? Yung juice. Oh. Ang galing mo talagang magmasahe. Ang sarap. Isang linggo ka pa lang dito, tinagaan mo na yung pakiramdam ko. Actually, Mang Karding, papasok nga sana ako dun sa spa eh. Kaso lang, wala kasi ako ng trabaho sa patahian. Wala tuloy akong pambayad ngayon ng renta sa anak mo. Kailangan mo ng pambayad ng renta. Oo.
Ibabato ko sa iyo yan, ha? Nanalo ko sa sabong. Pero, huwag mong sasabihin kay Cherry na sa akin galing yan. Minsan lang kita pagbibigyan, Mang Karding, ha? Huwag kang aabuso. At huwag kang maingay. Buhatin mo na na. Uy, ingatan mo naman yung mga ricados ko na. Malulugi yung paninda ko pag may malaglag dyan. Wait ako eh. Halika, tulungan na kita po. Sigurado kayo, Lo. Ba't masakit ng likod nyo? Mahusay ang mga kamay ni Madel. Natanggal niya lahat ng mga lamig ko sa katawan. Oo. Ay, ako na dyan. Uy, ano pinakain mo dyan kay tatay? O ang gilas na gilas ah. Nabawasan na ata yung pagka-aburido ah. Alam mo naman yung mga matatanda minsan, di ba? Kailangan mo lang hulihin yung mga kiliti nila. Ah? Kaya Oh. Bago to mga bulaklak na to ah. Wow! Pati sa altar. Ang ganda-ganda. Ang bango-bango. Para pagpalain ang pagsasama-sama natin dito. Salamat, Madel, ha? Pinagdarasal ko nga si Lando ko na sana maging loyal siya sa akin. Minsan-minsan kasi natatanggihan ko siya sa lambingan. Mahirap kasi ng edad ko. Parang wala na akong gana. Di katulad kay Lando. Naku, ang hilig-hilig. Eh, syempre, pagod ako sa trabaho, pagod sa hanap buhay. Alam mo, yung mga lalaki, kahit na matanda na sila, mabagsik pa rin pagdating sa labing-labing. Tayo naman mga babae, ang dami nating inaatupag. Kaya mahirap talaga maging isang asawa at saka maging isang ina. Di naman siguro ako ipagpapalit ni Lando, no? Basta manalig ka lang. Tsaka galingan mo. Magdasal? Galingan mo sa kama. Mahal? Ah, Yung uniforme ko. nasa sampayan, mahal. Saglit lang, kukunin ko. Paki. Sige, saglit lang. Del. Andito ka na pala, Lando. Nag-iisa ka ba? Oo. May kumpisalan sa simbahan. Kanina pang umaga yun. Nandun si Cherry. Si Lloyd naman, kasama ni Mang Karding sa sabungan. Baka mapaso ako yan pag nagkwentuhan.
Mabuti pa siguro ako eh. Papalit na ako. Hindi na. Sige. Baka may gusto kang ipaplansya. Busot kasi. Mukhang hindi maayos mamalansya si Cherry. Tao ba dito? Uy! Lolo, saan kayo? Mahal. Oo. Nang naka-uniforme, Lando? At nakasaksak yung plancha, Madel? Magpapalit na Bubunutin kasi ko ako na. ng damit. Bakit na ako? Mahal. Sige ha. Bunutin ko na. Ay, yung rosaryo ko. Wala. Oh, balik na ako sa simbahan. Sasama na ako para makapagkumpisil tayo sa mga kasalanan natin. Magpalit ka na doon. Sige, bilisan mo. Antay kita dito. Okay. Ano, nabitin ka ba kagabi? Ikaw eh. Pinasasabik mo. Buti hindi tayo nahuli ng asawa ko. Oo. Lloyd, ano ginagawa mo dito? Alam ko kung anong ginagawa niyo ni tatay. Sinisira mo ang pamilya namin. Nakangiti ka pa. Alam ko kung paano mo kami nahuli. Nakikita rin naman kita minsan na nagubusokan ako sa banyo. Anong gagawin natin? Para manatiling sikreto ang alam natin. Sensya ka na, hindi kasi ako kumakain ng gulay eh. Kaya nagluto na lang ako nitong apritada. Madel, hingin ko na sana yung bayad mo. 3 beses ka na kasing atresado sa renta mo eh. Ano ba yan? Cherry, wala pa akong bagong trabaho eh. Yun nga eh. Dahil din dyan, kaya nabawasan yung stock ng pagkain ng pamilya. Eh, ang dami-dami naman natin dito. Ako talaga sinisisi mo. O sige, kung hindi sa pagkain, paano yung mga gamit na iniwan mo nakabukas? Yung electric pan sa kwarto mo, iniwan mo nakabukas habang nasa labas ka. O, yung ilaw sa sala, lagi nakabukas hanggang matulog ka. Isang beses eh, nagbaha pa sa CR kasi iniwan mo yung gripo nakabukas. Kaya tumataas yung bills ko dito sa bahay. Ikaw na rin yung nagsabi, Cherry, di ba? Luma na tong bahay mo.
pinamumugaran na to ng mga multo? Uy, Madel, huwag kang ang pilosopo dyan. Eh, huwag ka rin bintangera, Cherry, di ba? Taong simbahan ka pa naman. Uy, bango ah! Ang bango! Uy! Paborito ko to tayo, ha? Britado, akin yung manok, ha? Oh, yung hita. Hita. Sa akin yung best part. Ano matitira sa akin? Leeg na lang. Oh, pwede na yan. Sige. Wawa, wala talagang agawan? Oh, wala. Kanya-kanya talaga kayong parte? Siyempre. Kaya kayong tatlo, matitikman niyo talaga yung luto ko. Huwag mo na sabihin sa papa mo nung kasama tayo sa boarding house. Lloydie, anak. Ihatid mo nga itong mga binalot ko doon sa simbahan. Donation kasi to para doon sa mga nawala na tirahan dahil sa wood widening. Ay, nanay. Busy ako eh. Sumunod ka na, anak. Ikaw naman Ilang araw na lang kitang mauutusan. Magpapasok ka na naman. Sunod ka na sa nanay mo, ala. Yun na po. Puro chicks yung inaatupag mo eh. Sige na, tama na yung cellphone. Sige na, Han. Mamaya na lang. Dami kasi utos dito sa bahay. Uy, Madel. Paano ka? Hindi, wala to. Nahihilo lang ako. Napansin ko, araw-araw na lang tuwing umaga nasusuka ka. Ikaw na nga nakaubos ng binili kong mangga Tsaka, wala na nangungupit ng napkin ko sa CR. Ha? Buntis ka. Di ba nagme-menopause ka na? Nagtataka nga ako kung bakit may stock ka pa ng napkin sa CR. Di ba ako ganun katanda? Huwag mong ibahin ng kwento. Yung tanong ko, ang sagutin mo. Buntis ka ba? Ngayong buntis si Madel, sino nga kaya sa biyanan, asawa o anak ni Cherry ang tunay na ama ng dinadala niya? Tuluyan na kayang masira ang pamilya ni Cherry dahil kay Madel na isa palang Santa Santita. Paano nangyari yun Wala ka namang nobyo. Madel. Buntis ka? Huwag kang mag-aalala. Mananagutan ko yan. Mahiya ka nga, Mang Karding. Ano ka ba? Imposibleng mabubuntis ako dahil meron ako nung araw na yun, no? May nangyari sa inyo ni Madel? Tay! Ano to, Tay? May nangyari sa inyo? Madel! Ano to? May nangyari sa inyo ng tatay ko? Sino ba nakabuntis sa'yo? Aray ko! Sorry! Ay, nasasaktan ako! Naawa ako sa'yo! Dahil sabi mo wala kang pamilya! Hindi ko alam! May gusto ka pala sa tatay ko! Wala akong gusto sa matandang yan! Sino ba nakabuntis sa'yo? Si Lando! Lando! Panagutan mo tong batang to! Lando? May nangyari sa inyo ng asawa ko! Lando! Totoo ba to? May nangyari sa iyo ni Madel! Basta, labas ako dyan.
May girlfriend ako at ayoko ng responsibilidad. Pati ikaw, Lloyd eh! Baka hindi ka naman buntis, Madel. Importante pa ba yung Lando? Pistado ka na naman nangyari sa'yo ni Madel! Na kaibigan ko! Na pinatuloy ko dito sa pamamahay ko! Na hindi ko alam! Nagpatira pala ako dito ng ahas sa pamamahay ko! Walang iya ka, Madel! Walang iya ka! 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 Bitawan mo! Bitawan mo! Walang iya ka! Tama na. Hindi ko kasalanan na naakit silang tatlo sa akin. Ha? Palibhasa kasi, manang ka. Losyang ka na. Mahal. Mahal, sorry. Mahal. Abangan ang pagtatapos ng kwentong ito sa susunod na Sabado, 4 p.m. Ay, sabing pera eh. Wala nga, estudyante pa lang ako. Wala akong pera. Akin na, pahingin ng pera. Kakabigay ko lang sa'yo ng isang araw ah. Sabi mo, papacheck mo yung pera. May nararamdaman ako ulit eh. Alam mo kung may mangyaring masama dito sa batang to? Kayo. Kayo may kasalanan. Akin yan! Wala sa'yo! Akin yan! Akin yan! Akin yan! Magnanakaw siya! Tuyuan niyo yung ginawa niya! Sigilin mo yan! Akin yan! Akin! Mahal, ano nangyayari? Di na ako hihingi ng kahit ano sa inyo! Aalis ka dito! Nang wala kang kukunin! Ginawa mo yan sa akin! Sobra-sobra na ginawa mo sa akin! Yan naman po yung pera yung mga pamilya ko! Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Para po sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang po ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin po sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.